Isang mapagpalang umagang muli sa ating mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Alam ko sa umagang ito, ang ating Diyos ay siyang magbibigay muli ng kabutihan ng kanyang aral mula sa atin. At dahil dito, atin pong basahin ang sa Mateo sa isang talinghaga na binigay ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa kakayahang mula sa Diyos. Ito po yung ating pag-aaral, kakayahang mula sa Diyos. Sa mga aklat ni Mateo, Banata 14 hanggang 30, basahin ko po ng mabilis. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon, kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyong sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamalaan kita ng mas malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga nang hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natatakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ng ang walang silbing taong iyan, do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Tayo manalangin, aming Panginoon, salamat pong muli sapagkat alam po namin ng iyong mga Espiritu siyang mangunguna sa amin para sa kakayahan ng pangunawa, kakayahan ng pandinig, kakayahan ng pagtanggap upang maisabuhay sa pamagitan ng aming pananampalataya. Salamat Panginoon sapagkat alam po namin muli mong gagabayan at pag-aaral ng iyong salita. Ang paliwanag na mula sa iyo ay kami po'y nagpapakumbaba at hayaan mo Panginoon na ang bawat isang makarinig na salitang ito ay mapagpalang lubos mula sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, ito mong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito sa ating binasa, ito'y talata na isinulat ni Mateo sa panahon na kanyang ipinapahayag yung pagdating ng Panginoon. Nagsimula ito sa Mateo 24 na tumutukoy sa darating na pagkairapang darating at yung paghuhukom na darating. Dito mapapansin natin na marami siyang binanggit na nakakatakot na bagay, mga bagay na hindi pa natin naranasan. Pero
makita natin kung bakit niya ito binanggit kasi ang ating talakayan ay patungkol sa ano ang ginagawa natin ngayon habang hinahantay natin yung pagdating ng Panginoon. Kasi tiyak na may mangyayari pagdating ng malapit ng pagdating ng Panginoon. Katunayan, hindi natin alam yung saktong araw kung kailan siya darating, pero nagbigay siya ng mga palatandaan kung kailan siya darating. At ang dahilan ng parable, ng talinghaga, hindi para ano yung ating gagawin bago siya dumating, kundi ano yung dapat nating ginagawa bago siya dumating. Yun ang punto eh. Kasi minsan nasasayang yung oras na natitira kapag hindi natin naiintindihan kung ano talaga yung layunin, kung bakit tayo gumagawa. Ang ating Diyos na makapangyarihan, nung nilikha niya ang mundo, pansinin niyo yung sistema na pinapairal ng Diyos. Una, hindi niya nilikha ang tao na nauna. Inuna niya ang maraming bagay na kailangan ng tao. At pag magawa niya ng lahat ng ito, sa kanya nilikha ang tao. Kaya magita natin, hindi niya nilikha ang individual na kumpleto. Lahat ng individual ay may pangangailangan dun sa nilikhang iba ng Diyos. Kaya umiikot. Tayo yung pinakauli niyang nilikha kasi kailangan natin lahat ang mundo at tayo yung magpapagalaw at kikilos at magdi-develop ng mundo. Ngayon, bakit ko binabanggit to? Kasi nung nilikha ng Diyos ang buong mundo, hindi mo ba naisip, kapatid, na kaya ng Diyos na hindi na kailanganin ng ibon ang mga tulong ng tao, hindi na kailangan ng ng mga halaman ang anumang binibigay ng tao o ng carbon dioxide, hindi na kailangan ng mga halaman yung tulong ng ibon o ng mga insekto o ng mga bulok na gumagawa ng mga bulok na bagay upang kanilang nasisipsip at nagiging humus. Lahat ng yan na sinabi ko ay isinangkap ng Panginoon sa pangyayari na parang nilikha niya ang lahat ng bagay na may kulang, na ang makapupuno nito ay yung nasa paligid mo. Yung mga bagay na nilikha ng Diyos sa paligid mo. Kaya lahat ng bagay sa mundo nakikiayon sa isa't isa, maging ang araw, meron siyang ginagampanan sa lahat ng bagay. Yun yung kahanga-hangang ginawa ng Diyos sa mundo. Pero ang nangyari nung nahuhulog sa kasalanan, yung sistemang yun nasira. Kaya nagka-problema ang mundo. Ngayon, ba't natin binabanggit dun? Kasi gustong-gusto ng Diyos na yung kanyang nilikha ang siyang magpapatuloy nung kanyang mga adikain, nung kanyang mga layunin. Nung bumaba si Jesus sa lupa, hindi naman niya tinapos na lahat ng mundo'y makakilala sa mundo. Ang katunayan, nilinaw niya na ang mga hentil makakakilala. Ang mga hentil ay sakop ng kaligtasan sa ilang mga tagong verse sa Bible. Pero makita natin, hindi siya nag-focus sa Gentile, nag-focus siya sa Israel. Pagkatapos ng Israel, binilinan niya na kailangan yung humayo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria at maging sa buong parte ng mundo. Ginamit niya ang kanyang mga lingkod at ito'y kanyang dinelegate yung authority, binigyan ng pinagkatiwalaan ng authority na kakailanganin ng mga taong nasa paligid niya. Kaya si Adan, nung nilikha ng Diyos si Adan, siya pa ang nagpangalan sa mga hayop, hindi ang Diyos. Nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, makita natin, sabi niya, be fruitful and multiply. Minsan, hindi nyo ba naisip na ba't hindi na lang niya nilikha yung kumpletong tao na kailangan niya sa mundo at kinumpleto niya na rin ang mundo? Ba't kailangan magsimula siya sa maliit tapos hanggang palawak ng palawak? Sabi niya sa tao, sige, i-develop nyo. Sige, palawakin nyo. Sige, i-manage nyo. At punuin nyo yung mundo. Hindi niya ba pwedeng gawin na puno na agad ang mundo? Hindi. Kasi ang sistema ng Diyos, pagdating sa paglikha, pagkakatiwalaan ka niya, pag naging mabuti kang katiwala, dadagdagan niya.
pagkakalooban kanya ng mas maganda. Kaya makita natin, hindi naging mabuting katiwala si Adan at Eva kasi dahil nga doon sa mga bagay na yun. Yung kanilang malaking kasalanan ay yung nasira yung kanilang relasyon sa Diyos. Kaya yung pag-expansion, yung dominion, nawala at naging alipin sila. Maging sa mga hayop ay natatakot sila. Kaya nagkaroon ng mga hayop ay pumapatay sa mga tao sa panahon ni Nimrod, kaya siya naging bayani kasi siya yung pumapatay sa mga hayop na pumapatay ng tao. Kaya yun yung sitwasyon. Sa madaling salita, mga kapatid, kaya ka binigyan ng kakayahan ng Diyos ng maliit na bagay kasi gusto kanyang i-develop sa mas malaking bagay. Kaya lang hindi niya ibibigay yung malaki kung hindi ka magsisimula sa maliit. At pangalawa, makita natin na ang tawag sa atin ay steward, katiwala. Hindi tayong nagmamayari ng lahat ng tinatanggap natin, kundi tayo'y pinagkakatiwalaan lang, kaya tayo nagkakaroon ng maraming bagay dito sa mundo. Kaya yun yung dalawang bagay na halos itatanim natin sa ating isip, sa ating pag-aaral, kasi nga yun tungkol sa kakayahang mula sa Diyos, tayo'y isa lamang katiwala ng ating Diyos. At dito, ating babasahin ang maraming bagay. Makita rin natin ng mga apostol, nung tinuruan sila ng Panginoon, ba't hindi na lang kumuha ang Panginoon sa grupo ng mga Pariseo na matatalino? Ba't hindi na lang niya kinuha yung lalaking mayaman, may pera na, scholar pa? Ba't hindi na lang yun yung kinuha niya at kinuha niya sila Pedro, sila Juan, mga mangingisda? Pagkatapos ipinangaral niya ngayon yung salita ng Diyos, katunayan sila Juan, medyo late yung kanilang pagkaintindi, sila Pedro. Makita natin sa mga talata nung mangyari yun, at doon lang nila naunawaan yung sinabi ni Jesus. Hindi namili talaga ang Diyos ng matatalino. Bakit? Kasi gusto niyang pagkatiwalaan yung mga hindi matatalino para mapatunayan nila na kaya nilang magtagumpay ayon sa gabay ng Diyos. Hindi nakakalamang yung hindi matalino sa matalino. Lamang pa rin matalino. Pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos, dahil alam niya may kahinaan siya, doon nakalalamang yung hindi matalino. Yung matalino, mahirap magtiwala sa Diyos. Kaya dito, lagi nating makikita na lahat ng bagay na nasa paligid mo, maaring pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yung talento mo, pinagkatiwala yan ng Panginoon. Pero wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Kasi hindi ka naman niya pinagkatiwalaan ng bagay na hindi mo magagampanan yung kanyang gampanin. Laging kasunod yun. Katunayan, ang kagandahan, pinagkatiwalaan niya si Adan at Eva, nasira si Adan at Eva, naging alipin tayo ng kasalanan. Si Jesus na bumaba ay muling pinagkatiwalaan ng Diyos, pero makita natin lahat ng gusto ng Diyos ang ginawa ni Jesus. Kaya nabuhay siya na pangalawang Adan na siyang nagbigay ng daanan na magsasaayos ng lahat ng nasira nung unang Adan. Kaya maging tayo ngayon sa henerasyon ni Adan, hindi siya naging good steward. Henerasyon ni Jesus, naging good steward. Tayong mga tumanggap sa Panginoon, tayong mga bagong mananampalataya, tayo naman yung naglalakbay para patunayan sa Diyos na tayo'y good steward. Okay, may tatlong bagay na gusto kong idiin pagdating sa kakayahan. Kasi hindi lahat ng pinagkalooban ay naging matagumpay. Marami sa kanila ang naging hindi matagumpay. Nagkaroon ng pagkukulang. Bakit? Una, malaking ginagampanan dun sa iniisip mo patungkol sa iyo at patungkol sa bagay na ginagawa mo. Sa bagay na yun, pag pumasok yung self-esteem, kahit kaya mong gawin, hindi mo magawa. Kasi natatakot ka. Maalala natin si Moses. Bagamat Diyos nang nagbigay sa kanya ng signal na siya magpapalaya sa bayang Israel, panay ang tingin niya kasi nang tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat. Yun yung isang problema, yung very low self-esteem tayo. Hindi natin nakikita. Katunayan, sabi nga nung teacher ko, yung kakayahan ng tao hindi naman nawala ni Satanas. Kaya lang ang nakaagaw ni Satanas
ay yung kaisipan na kaya niyang magtagumpay. Kaya ang tao naging alipin sa iba't ibang uri ng pagnanasa, kasi nagdadala lalong maraming kasalanan. Kaya dito, ating makita, hindi nagtatagumpay, sila yung mga taong nakasentro sa sarili at hindi sa Diyos, sila yung mga kulang ang kakalaman patungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa stewardship. Akala niya sila may-ari, pero hindi niya naiintindihan na sila ay bahagi lamang ng pinagkatiwalaan ng Diyos. Marami rin nag-success. Makita natin yung sino yung mga nag-success, sila yung mga mga Christ-centered life. Sila yung nabubuhay ayon sa pagmamahal sa Diyos. Kaya sila rin yung nakakaunawa at nire-reveal ng Diyos yung lahat ng bagay na nangyari sa paligid, negatibo man o positibo. Kaya una, makita natin dito ano ba ang kakayahang mula sa Diyos patungkol sa talento natin. Ang unang katotohanan nabasa natin kanina, ay yung talentong ayon sa kakayanan. Hindi nyo ba napansin na bakit yung isa 10, yung isa ay 50, yung isa 10,000, yung talang yung isa 1,000 lang. Hindi kaya unfair ang Diyos? Baka kaya hindi nagtrabaho yung isa kasi unfair na ang Diyos sa umpisa pa lang. Kaya yung sagot niya dun sa kanyang Panginoon ay negatibo din. Pero hindi yun ang punto. Ang punto dun, kulang ang kanyang pangunawa patungkol sa plano ng Diyos, kulang yung kanyang pangintindi patungkol sa mga bagay na hindi para sa sarili kundi para sa Diyos. At ito yung kalaban, yung bagay na ito. Kaya dito makita natin ang nagtatagumpay ay yung napagkakatiwalaan. Una, yung talentong ayon sa kakayanan. Ito yung unang katotohanan. May mga talentong bigay ng Diyos, ay bigay sa atin ng mundong ito, pero yung talentong bigay ng Diyos, ito yung nakaayon sa ating kakayanan. Kahit naman yung talentong bigay ng mundo ay nakaayon sa ating kakayanan. Tingnan nyo ba yung mga bata na mula pa lang pagkabata ay tinuruang mag-basketball, kaya nung lumaki, magaling mag-basketball. Natural yun kasi na-develop niya yung sarili niya, nagtiyaga siya, nagpakahirap, kaya siya naging magaling na player ng basketball. Pero kung uupo ka lang, hindi ka mag-jogging, hindi ka mag-practice, hindi ka manonood ng mga tutorial, walang mangyayari sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na parang ang pagkakaroon ng mga bagay-bagay parang tsamba. Yan ang problema na kadalasan, lalo na sa may parte ng probinsya, katulad sa atin, marami kang nakikitang hirap na hirap, pero nakaupo dun sa sugalan. Marami kang nakikita na hirap, pero makita mo mali yung sistema ng pamumuhay na parang hindi sila hirap na hirap. Minsan ganun, yung lalong hindi mapagkatiwalaan sa maliit ay lalong nawawalan nito. Yun yung sinabi kanina. Kaya napakalaga yung huwag tayong mag-alala kung maliit yung ating kakayanan, kung konti yung pinagkatiwala, kasi dadaan din yan sa harapan ng Panginoon. Ipagsusulit din natin sa Panginoon yung bagay na yan na sinasabi nating maliit. Mas nakakatakot nga yung may malaki. Kasi maaring siya, baka hindi niya magawa yung responsibilidad niya. Kaya dito, malinaw na bawat isa ay merong kakayanan. Dalawang klase yung kakayanan, mga kapatid. Una yung kakayahan, yung natural gift. Yang ibig sabihin, nasa lahi nyo yan, inborn yan, at na-develop mo yan. Tapos yung isa ay yung spiritual. Kakayanan spiritual. Ito yung mga bagay na hindi naintindihan ng mundo. Kakayanan na intindihin ang pangyayari, kakayanan magsakripisyo para sa iba, kakayanan paanong magkaroon ng pagkakasundo. Yun yung kaibahan na spiritual na kakayanan. Pero yung technical na kakayanan, makamundong kakayanan, magaling kang tumugtog, mag-giver ka, palabigay ka, wala namang masama doon, pero ang punto, magkaiba yung bagay na yun. Kaya dito, kagaya nung minsan may nagturo sa amin mag-painting, habang nagpe-paint, pina-stroke niya kami, nakita niya bali-baliko yung aming stroke. Ang sabi na lang niya, pampalubag loob sa amin, alam mo yung drawing mong yan, kahit magaling na pintor, mahihirapang kopyahin yan.
Yung pagkabalok-baluktot namin, sabi niya, kung kokopyahin ng detalyado ng isang pintor, mahihirapan din siya. Ibig sabihin, bawat kakayahan, may kakayahan, may sarili siyang obra maestra, no? Pwede niyang sabihin, ay, talagang sinadya ko itong balubaluktot na to. Sige nga, kopyahin nyo. Mahirapan silang kopyahin. Susukatin pa nila kung saan banda bumaluktot, kung anong height ng bagbaluktot, gaano kahaba yung baluktot. Mahirap talaga ang kopyahin yun. No? Pero ang punto ko lang dito, ipinapakita natin na bawat isa, kahit yung kulang na kulang kakayanan, ay meron pa rin kakayanan. Paalala natin sa mga lingkod ng Diyos, si Samson, binigyan ng kakayanan ng Diyos. Kakayanan na maging malakas, maging matatag. Pero sa kondisyon na huwag siya magpaputol ng buhok, sa kondisyon na huwag siya mag-asawa ng ibang babae na hindi nila kalahi. Pero lahat ng yung kondisyon, yung responsibilidad, hindi niya ginawa. Kaya ang nangyari sa dulo, kapahamakan para sa kanya. No? Kaya maganon din si Solomon. Si Solomon, dahil sa kanyang ama, pinagkatiwalaan ng pagkarami-raming kakayahan, katalinuhan, kaalaman, lahat. At pinilit niyang maging masaya. Pero makita natin, si Solomon ay nabuhay na malungkot sa buhay niya dahil mali yung kanyang pinili. As a good steward, anumang pagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kailangan gamitin mo para sa kagustuhan ng Panginoon. Yung katalinuhan ni Solomon, nung ginagamit niya to, makita natin humahanga ang tao at nagluluwalhati sa Diyos. Pero yung katalinuhan ni Solomon, nung hindi na siya malapit sa Diyos, yung karunungan niya nabaliwala. Nag-away-away yung kanyang tauhan na maging siya ay nagkulang. Kaya maging yung kakayahan din ng Good Samaritan, naalala nyo, halos Gentile siya, pero yung kakayahan niya, nilubos-lubos niya mula sa paggagamot hanggang sa pagbibigay ng shelter, hanggang sa pagbayad dun sa kanyang mga kain. Lahat ng yun ay kakayahan ng Good Samaritan na maaaring hindi natin kakayanan, pero makita natin yung tatlo na yun, ipagsusulit nila sa Panginoon, anumang naging desisyon nila nung oras na yon. Pangalawa, hindi lang naman nakabatay yung ating talento sa ating abilidad, kundi dapat din nating maintindihan na yung ating talentong binigay ng Panginoon ay may pagkakataon na lumago. Ito yung talentong lumalago. Hindi niya yun binigay para manatiling ganun kaliit. Kasunayan, binigay niya yun para makita niya kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Ano ba yung kakayahan mo? Ano ba yung talento mo? Kung dahil doon, nagagamit ka ng Panginoon, dahil doon, maraming natutulungan sa Panginoon, ay hindi yan kalugihan. Yun ay isang positibong bagay para sa Panginoon. Kaya sa talentong yun, makita natin yung pwede siyang mawala, pwede siyang pumanaw, pwede siyang lumago, at pwede rin mamaya yun sa pumanaw, pero dito makita natin pwede siyang lumago, pwede siyang mapaganda. Depende sa taong tatanggap. Sino-sino ba yung nakita natin na lingkod ng Diyos na nung ito'y pinagkaluban, ito'y lumago? Dito sa ating binasa, makita natin yung binigyan ng 10,000 tsaka yung binigyan ng 5,000. Pareha sila may kakayahan para ito'y palaguin, kaya ito'y lumago. Pero ang tanong, paano itong lumago? Ano yung mindset nila? Ano yung kaisipan nila? Lahat tayo meron talentong binigay ng Panginoon. May kakayahan tayo at pwede natin gamitin sa church. Isa pala, wag naman natin ikulong yung sarili natin sa church lang ang ministry. Hindi, ang daming ministry sa labas. Anong kakayahang binigay sa iyo ng Panginoon? I-develop mo at gamitin mo para sa kalwalatian niya. Tiyak, lalago ito. No? Una, napakalaga yung commitment. Kita natin si Jose. Nung marinig niya na siya ipagpapalain ng Diyos, hindi niya pinagduduan yun. Pero ang nangyari sa kanya, puro negatibo, puro pangit na bagay. Pero sa kabila ng mga pangit na bagay, nakita natin, lumago yung kanyang kakayanan. Saan man siya mapunta, siya umaangat. Saan man pumunta, na nagiging pagpapala siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang dahilan, alam niya na meron siyang kakayahan na binigay ng Diyos para ito magtagumpay. Alam niya na papunta yun
sa kapangyarihan ng pagiging ruler ng Israel, ng Egypt para maligtas yung kanyang bayan. At hindi lang yun, maging yung responsibility. Dapat malinaw yung responsibility. Kasi makita natin, pagdating dun sa kakayanang lumago, tsaka kailangan ng commitment, tsaka responsibility, ang maganda example dito si Pedro, si Pablo. Si Saulo na dating kaaway ng Diyos, dating umuusig sa Israel, kasi ignorante pa siya nung time na yun, biglang nagpakita sa kanya ang Panginoon at naglingkod sa Panginoon. Dahil doon, makita natin yung maliit na alam niya, lumago hanggang sa yung maliit na kakayahan niya ay ginamit niya para sa Panginoon hanggang sa iba-ibang dako ng mundo nakakarating siya. Siya yung pinakamaraming na ebanghelyo sa mga anak ng Diyos ay sa mga Kristiyano sa iba't ibang bansa. Okay, kaya dito makita natin bakit lumalago yung ating talento. Una, ito'y galing sa Diyos. Pangalawa, ito yung under ng rules, ng kingdom rules na tinatawag. Ano ba yung mga kingdom rules? Sa Luke 16 verse 10, may binanggit siya doon ang pinagkalooban ng maliit ay pagkakalooban ng mas malaki. Ganun din, maging sa konsepto ng pagdating sa kingdom rules, kapag masyadong priority natin yung sarili natin, lalong nawawala ang lahat ng ito. Pero pag ang priority natin ay paglilingkod sa Panginoon, ito naman ay dinadagdagan at pinagpapala tayo ng Panginoon. Kaya napakalaga na nasa isip natin, anuman yung kakayahan mo, anumang talento yan, kahit yan maliit, may kakayahan niyang lumago. Kahit yan ay hindi masyado napapansin, may kakayahan niyang lumago. No? Huwag nating tingnan to na parang stagnant or huwag nating tingnan na parang maliit at hindi katanggap-tatanggap sa Panginoon. Katunayan, nung pagpapakain ng 5,000, isa ang batang may baon na siyang binigay sa Panginoong Yesus at dahil sa kakayahan ng Panginoong Yesus, yung 2 isda at 5 tinapay nagpakain ng 5,000 mahigit katao dahil pinagkatiwala sa Diyos. At yun yung nais kong hamon para sa isa sa atin. Alam natin kung ano yung ating talento. Alam natin yung ating kakayanan. Sa loob ng church, maaaring magaling kang tumugtog, magaling kang magturo, magaling kang mag-ayos. Pwede na lahat yun. Pero sa labas ng church, baka magaling kang mag-encourage ng tao. Magaling kang magpaliwanag patungkol sa salita ng Diyos. Magaling kang mag-evangelize. Magaling kang manalangin pangataong nangangailangan. Mga kapatid, napakalaking talento na yan na kailangang alagaan, kailangang gamitin para ito'y lumago, ito'y lumakas. Kaya hindi usapan kung maliit o malaki. Kasi lahat yan dadaan sa pagsusulit sa Panginoon. Hindi usapan yung laman ng iyong bulsa o yung amount ng pera. Ang usapan ay yung kalagayan ng puso nung ikay nagbigay. Anong dahilan? Ba't mo ito binigay? Hindi usapan kung sa dami ng iyong ginawa. Ang usapan, ano ang motibo mo sa marami mong ginawa. Tandaan natin, ang rules ng kingdom rules, ang rules ng Panginoon, baliktad lagi sa pamantay ng mundo. Halos parang hanapin natin yung kabaliktaran na pinagkakaguluhan ng mundo, malapit na dun yung meaning ng kagustuhan ng ating Diyos. At panguli, hindi lang kakayahan ayon sa abilidad, kundi talentong kayang lumago at yung panguli, talentong kayang mawala. Kung kanina, nakita natin yung commitment saka responsibility, malaking ginampanan. Yung understanding, malaking ginampanan kung bakit lumalago ang ating talento sa harapan ng Panginoon. Lahat ng yun ay kabaliktaran. Kapag ang talento ay nawawala, ang pinagmumulan nun ay yung power of fear. No? Yung kapangyarihan ng pagkatakot. Ang taong ayaw magpagamit sa Diyos, ang taong ayaw humakbang para maglingkod sa ibang tao, maraming porsyento, napakataas na porsyento, sila yung mga taong takot. Sila yung mga taong nakatingin sa sasabihin ng iba. Sila yung mga tao na takot ma-reject. Sila yung mga tao na parang
masyadong malaki yung sarili kaya ayaw nilang ma-involve kasi baka sila mapaya. Mga kapatid, yan ang unang palatandaan na pwedeng mawala abang buhay ang talentong bigay sa ng Diyos kapag hindi natin marunong isipin yung kapangyarihan nung fear ay kayang durugin nung kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi lang yun, yung pagiging left ay low self-esteem, yung nanakaw sa atin ni Satanas. Dahil dun, takot na tayong gumalaw at kumilos, takot na tayong maglingkod, takot na tayong gawin ng isang bagay. Yun yung mga problema. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ganun. Sa tuwing makakita tayo ng oportunidad, dapat pakilamero tayo. Dapat opportunista tayo. Kasi pwede kang gamitin ng Panginoon dun sa oras na yun. Naalala ko tuloy nung may mga pagkakataon na pag nakita ko, hirap na hirap, naglalakad, bumagsak, binabalikan ko yan. Bakit? Kasi ang pananaw ko, ibinigay na sa akin ng Diyos yung pagkakataon para makapaglingkod. Kasi kung hindi sa akin yung binibigay, hindi ko makikita yon. Dahil nakita ko, ang nasa isip ko, pinagkakatiwala na sa akin ng Panginoon. Yung oras na yun para mapaglingkuran ko siya. Maging yung mga nagtutulak ng sasakyan, ng motor, ano pong sira nyo, sir? Hindi ako natatakot magkwento, magtanong, makipagkaibigan sa kanila. Kasi nasa isip ko lagi, oportunidad ito para makapaglingkod sa Diyos. Kaya yung talento mo, lalong i-develop ng Panginoon, lalo niyang patataasin, lalo niyang palalakasin dahil doon. Ngayon, ito yung kung paanong kanina, lumalago siya dahil sa commitment, sa interest, dahil sa responsibility, dahil sa linaw ng plano ng Diyos patungkol sa talento na steward lang tayo, baliktad naman ito. Kung bakit nawawala, ay dahil nga dun sa takot, dahil dun sa kawalan ng tiwala sa sarili, dahil sa kasalanan, no? Hindi dapat mawala ang anumang bigay ng Diyos para sa atin. Kaya yan binigay kasi meron tayong paggagamitan, no? At meron ding nagpagkakataon na kung bakit hindi ito nagtatagumpay at nawawala. Kasi ang pananaw mo, sobrang liit naman ito. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon pag malaki na. Alam niyo po ba, hindi naman puro yung malaking talento ang dadaan sa hukuman ng Diyos, pati yung may maliit na talento. Alam niyo po ba yung may malaking talento ay may pressure kesa dun sa may maliit na talento? Yung oras at obligasyon, makita natin, ay magkaiba. Kung meron kang maliit na talento, yun na ang pinakamadaling paraan paano maglingkod sa Diyos. Hindi yun magastos. Hindi yun mahirap. Yung ginawa ng babaeng balo na nagulog, makita natin, kaya lang yun maghirap kasi buong pera niya na yun. Pero kung dun sa maliit na kakayahan natin, natatakot tayo at ayaw natin gamitin sa Panginoon, ang problema natin, habang buhay na yun mawawala sa Panginoon. Habang buhay na yun, itatago at hindi na ibabalik sa iyo. Mga kapatid, huwag niyong hayaan na mangyari ito. Ginagamit ka ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Maaring sa pagtulong sa iba, maaring sa pananalangin sa iba, maaring sa pagsasaayos ng mga kailangan ng church, maaring sa iba't ibang talento na nakapaglilingkod ka sa tao. Huwag nating payagan mawala ito. Ito'y galing sa Diyos at kailangang alagaan. Pansinin natin, yung mundo, nilagay niya yung lahat ng naayon para sa kaganda ng mundo. Pero maraming mga bagay ang nawawala na sa mundo dahil naging panghas yung tao. Ang pagiging good steward nagdadala ng kasiyahan sa puso. Ang pangangailangan ng Diyos ang siyang ating nakakamtan. Alam niyo ba ang kabaliktaran ng good steward? Covetousness. Yun yung kabaliktaran na pagiging makasarili. Yung steward, inaangkin mo na lahat ng bagay sa iyo ay pahiram lang ng Diyos. Ang pagiging makasarili, lahat ng bagay sa iyo ay sa iyo.
Hindi yan galing kanino man. Pinaghirapan natin yan at tayong nagtrabaho dyan. Yun yung problema. Kung meron kang kakayahang magpaliwanag pero ayaw mong magpagamit dun sa iba, paano kang palalaguin ng Pinoon? Alam nyo po, halimbawa, kung naiintindihan natin na may kakayahan kang magpaliwanag ng Biblia, ba't ka matatakot magturo? Kung sa tingin mo, yung tuturuan mo, against dun sa tinuturo mo, ba't lang matatakot ka magturo? Mas dapat ka magturo dahil alam mo palang mali yung kanilang katuruan, dapat ka lalong magturo. Ganun yung pamantayan ng pagtitiwala sa Diyos, ng katiwala ng Diyos. Kung kailangan ito, gamitin agad. Parang punta tayo sa isang bangko. Yung manager, yung pinaka-may-ari, inilagay niya yung manager para pagalawin ng tama yung sistema, yung tagumpay ng kumpanya. Pero kapag yung manager may takot na gawin to, hindi ito magtatagumpay. Kahit may maganda siyang naisip, hindi niya na ito gagawin. Masasayang na lang to kasi dahil sa takot niya sa sarili niya, hindi niya na ipagpapatuloy ito. Kung si David, nung makita niya si Goliath, ay matutulad lang siya sa mga Israelita na natatakot dahil sa laki ni Goliath, walang mangyayaring tagumpay laban sa Pilisteo. Walang mangyayaring tagumpay kahit na merong inilaan na ang Diyos na tagumpay. Bakit? Hindi ka hakbang kapag takot ka. Kapag hindi ka naniniwala, hindi ka hakbang. Pero makita natin, good steward si David. Kahit napakalaki, handa siyang lumaban kasi para sa kanyang Panginoon. Si Samson, hindi siya good steward. Si Solomon, hindi siya good steward. Ginamit niya sa sarili niya ang kanyang kakayanan. Kaya nalayo siya sa Panginoon. Tumanda siya, nabuhay sa maling paraan, kaya nabuhay ng puno ng lungkot at puno ng kalungkutan. Mga kapatid, may konsekwensya. Yung lahat ng pinagkatiwala sa atin na hindi naigamit. Yung tandaan po natin, yung mga bagay na hindi nagamit ay hindi katiyakan na hindi tayo nalugi. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yung talentong binigay niya at ibabalik mo ng the same amount o the same yung sitwasyon. Kasi umaasa siya nung talento niyang binigay sa iyo ay isang kakayahan na mula sa Diyos at ito'y pag ginamit, ito'y magiging matagumpay. Kaya dito, sa aking pagtatapos, nakita natin yung tatlo, merong talentong bigay ng Diyos na ayon sa kakayahan ng bawat isa. Kaya huwag tayong mag-alala kung maliit man yung talento natin at huwag din tayong magyabang kung malaki yung talento natin. Kasi ang Diyos ang nagtatalaga kung ano yung bibigay. Pangalawa, yung talentong bigay ng Diyos ay may kakayahang lumago. Kayang umunlad, kayang i-develop, pero kabaliktaran naman ng pangatlo nating punto, yung talento naman nito ay pwede rin mawala. Kagaya nangyari kay Solomon, kay Samson, kagaya nangyari sa ibang lingkod ng Diyos. Ngayon, sa ating pagtatapos, gusto kong idiin sa atin, binigyan na tayo ng Diyos ng talento at binigyan niya rin tayo ng pattern paano gamitin yung talento. Walang ibang pattern kundi ang Panginoong Yesus. Yung lahat ng kakayahan niya, hindi niya ginamit para sa sarili niya. Naalala ko yung unang utos ay unang panunukso. Kung talagang ikaw yung anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung bato. Makita natin hindi ginamit ni Jesus yung kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Kasi alam niya, bibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan para abutin yung iba. At yun yung basihan ng pattern ng Diyos. Kailangan hindi yung sarili, kundi iba. Kailangan makita natin yung karakter ni Kristo at yun yung ating kopyahin. No? At yung pangalawa, yung spiritual manager. Binigay ka ng Diyos na maging head niya, maging presidente ng kanyang kumpanya. Kung inuutusan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay na gusto ng Diyos, wala kang kakayahan na tanggihan ito. Kasi hindi ikaw, hindi tayo yung nagmamayari ng buhay na ito, kundi yung Diyos ang siyang nagmamayari. At panguli,
makita natin ay yung tinatawag na background nito. Bago nabanggit to, may dalawang parable na sumunod. Makita natin yung unang parable sa Matthew 24 verses 45 to 26. Makita natin yung evil servant. Binigyan niyang katiwala yung kanyang evil servant, pero ginawa niya, pinagmalupitan niya yung mga tao. Pinahirapan niya. At doon sa kanyang ginagawang masama, biglang dumating yung Panginoon at siya naman yung pinarusahan. Nanong lesson nito? Na dapat makita natin Matthew 24, yung pagdating ng Panginoon, yung kahirapan na darating. Pagandaan nyo yan, sabi ni Jesus. Katunayan, pag di nyo yan pinanda, mapapahama kayo. Kaya ang naging konsepto, tingnan nyo yung paghahanda nyo pagdating ng araw. Kano tayo naghahanda pagdating ng araw? Tayo ba'y handa na bukas ay darating ng Panginoon? Kung gusto mo nang dumating ang Panginoon, yung binanggit niya sa unang talata, na sabi niya, kailangang ipangaral ang salita ng Diyos upang siya'y dumating. No? At yung pangalawa, makita natin yung tungkol sa 10 virgin, sa chapter 25, verse 1 to 12, na ang tinutukoy naman dito, negligence, kapabayaan. Yung 5 birhen, gunang hihiram ng ng langis upang makaabot siya. Sabi nung kanyang pinaghiraman, pagpahiramin kita, baka parehas tayong hindi makaabot. Kaya umuwi siya, pagbalik niya, sarado na yung pinto. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. At yung panguli, matatapos tayo patungkol dun sa parable na binasa natin, na ang dinidi naman dito na bawat isa ay may kakayahan para maglingkod sa Panginoon at maglingkod sa tao. At ito yung konsepto na yung anumang kakayahan sa iyo ng Diyos, kailangan gamitin mo. Kailangan at ito'y lalago at dadagdag. Walang kakayahang binigay sa iyo ng Diyos na hindi kayang humipo sa puso ng tao. Mga kapatid, kailangan lang natin magpagamit sa Panginoon. Kailangan lang natin isuko sa Kanya ang kabuuan ng ating buhay. Kaya natin siya ang gumalaw at kumontrol sa lahat ng ating buhay. Alam ko, Panginoon, ang Panginoon natin ang siyang tutulong sa atin para maging patagumpay sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating trabaho, sa ating iglesia, at higit sa lahat sa ating tahanan na kinalalagyan. No? At sa bagay na to ay ang katagumpayan ay sa Diyos. Good steward ang bawat isa sa atin sapagkat alam natin Diyos lang ang may kakayahan na nagamitin tayo at i-develop ito at pagpalain tayo sa dulo ng panahon. Ay manalangin, Panginoon, salamat sa iyo. Sapagkat alam po namin na ikaw ang pinagmumulan ng kapangyarihan at kakayahan. Sa iyo nagmumula ang lahat ng aming talento, lahat ng aming kakayanan. Bilang ang iglesia mo sa kawan ng Panginoon na nakapasok, nakakulong sa tipanan mo, Panginoon, at handang maglingkod sa iyo sa lahat ng oras. Hayaan mo ang bawat tupa mo, Panginoon, sa kawan ng Panginoon ay patuloy na maging mabuting katiwala sa lahat ng aming buhay. Gamitin mo ang bawat pamilya sa kanilang tahanan para patuloy na makapaglingkod sa iyo. Gamitin mo ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Gamitin mo ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Salamat, Panginoon, sapagkat ang buhay na nagpapagamit ay buhay na lumalago. At yan po ang aming panalangin, pagpalain mo ang iyong bayan. Pagpalain mo kami na maging mabuting katiwala. Kayo po ang magpala sa amin. Panginoon, pagbigyan mo rin po ng tulong ang mga kapatiran namin nasa karamdaman. Ang iyong basbas at siyang igawad mo po sa kanila. Bigyan mo rin po ng tulong ang mga kapatiran namin na nanlalamig sa iyo. Nawa po sa mensahe mong ito, makita namin at makita ng bawat sa namin na kailangan namin bumalik sa iyo sapagkat may panahon pa para magpagamit sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.